Okay, bago po ang lahat, bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon.
By the way, ito pong online worship service ng Day by Day San Pedro is open not only to members but also to non-members. Yung mga non-members po, welcome na welcome po kayo sa worship service na ito. Manalangin po tayong lahat. Heavenly Father, we praise and thank you for the privilege to worship you. Maraming salamat po, Diyos Ama, dahil despite the restrictions of our movement, Panginoon, despite the restriction to congregate, Panginoon, or conduct an in-person worship service, Panginoon, meron po kaming other alternative, Panginoon, which is this online service. And we praise and thank you for this, O Lord, O God. Mga kapatid, meron po tayong ilang sandali upang ihingi natin ng kapatawaran kung ano na yung mga nagawa nating mga kasalanan. Father God, unworthy as we are so blessed, Panginoon, that you have remained very faithful and very merciful. We hold on to your promise, O Lord, O God, that whenever we confess our sins, Panginoon, you are faithful and just to forgive us our sins and cleanse us, O Lord, O God. Panginoon, nilalapit po namin ang aming pastor, si Pastor Gam, Panginoon. We ask you to bless his life, Panginoon, and to bless his ministry, O Lord, O God. Sa umagang ito, Panginoon, we ask you to use him mightily, Panginoon. Use him not only that as channel of your teaching, O Lord, but also the channel of your blessings, O Lord, O God. At kami naman, Panginoon, on our part, Panginoon, we ask you, O Lord, for that the Holy Spirit, Lord, will strengthen us, O Lord, will give us the power, will give us the enlightenment, so that while hearing your word, O Lord, O God, we will be hearing it and understanding it clearly, O Lord, O God. And we also ask the Holy Spirit to grant us the power to reflect on what we will be hearing this morning and also to meditate on it, O Lord, in the days coming, Panginoon. At Panginoon, we further request the Holy Spirit to empower us, O Lord, so that when the opportunity comes in the future, a circumstance that will call for the application of the lessons that we will be learning this morning, Panginoon, the Holy Spirit will remind us of these lessons, Panginoon, and that we will not hesitate, O Lord, O God, to apply it, because putting into action, Lord, that we will be learning this morning, Lord, we will be able to give you the honor, Lord, and the glory, O Lord, that you truly deserve. And in the process, Lord, we hope and pray that our relationship, O Lord, O God, will become closer and more meaningful, O Lord, O God. And that in the process further, Panginoon, we will grow in our respective spiritual lives, O Lord, O God. Panginoon, nilalapit po namin ang aming audio as well as video ministries, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, inspire mo sila, at aming mga dancers, Panginoon, tulungan mo din sila, Panginoon, at bless na kanilang mga ministries, O Lord, so that these ministries, O Lord, will be able to serve you, O Lord, in a manner that will give you honor and glory that you truly deserve. In closing, O Lord, O God, we praise and thank you, O Lord, for the privilege to worship you this morning, O Lord, O God. In Jesus' mighty name, we pray with thanksgiving. Amen. Isang napakagandang umaga na naman ang inyong hatid sa aming Ama sa Langit, at sabay-sabay namin kayong handugan ng mga awiting hatid namin ay mga papuri at pasasalamat. Ayon sa nasasaad sa Psalm 69 verse 30, aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasalamat. Kayo lamang po, Jesus, ang aming itinataas at pinasasalamatan. Purihin kayo, Panginoon. Today
Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, for all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Hindi ang tawag niya sa bawat dako ng ating bayan. Bumangon ka, ito ang oras ng tigaan. Sandalo niya, gamitin sa ating kalaban. Magdihan na sa kanyang pagbabalik. Si Jesus, ang Diyos at dakilang hari. Sambahin siya na magpawalang hanggan. Panginoon ng bayan Pilipinas. Si Jesus, ang hari ng lahat.
dala ninyo ay kaliwanagan at kaayusan, Panginoon. Salamat sa araw-araw ninyong paggabay sa amin. Sa lahat man ng pagsubok, nariyan po kayo, Ama, na aming nakakapitan at aming nalalapitan. Ang nais ng aming mga puso ngayon ay pasalamatan po kayo, Jesus. Salamat sa pagkupkup sa amin, salamat sa pagligtas, salamat sa inyong healing hands, salamat sa pagtuwid ng aming mga landas. At salamat, Jesus, dahil kailanman hinding-hindi nyo kami iniwan. Aming itinataas ang inyong pangalan sa ngalan ni Jesus. Salamat, Panginoon. Ang puso ko ay nagdiriwang. Tingin niyo ang hilig ng awit ng pagsamba. Alay sa inyo, alay sa inyo. Pupuri sa banal niyong tahanan, ang iyong kagandahan ay aking ihahaya. Luwalhatiin ka, itataas kita. Sa bawat pangako niyo, pusong nagtitiwala. Kailan may hindi na maging mangangamba, pagkat ako'y sa inyo, para lang sa inyo. Ako'y magpupuri sa banal niyong tahanan, ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal niyong tahanan, ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Ako'y magpupuri sa banal niyong tahanan, ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatiin ka, itataas kita. Luwalhatiin ka,
is given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Purihin ang ating Panginoon at tunay na dapat lang siyang pasalamatan dahil sa napakaraming biyaya na ating natanggap galing sa Kanya, yung protection, mga provisions na ibinigay sa atin ng Diyos. Dapat lang na tayo ay magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Give thanks. Marami sa atin, kung babalikan natin ang ating mga buhay, lalo pa yung mga may edad na katulad ko, nung tayo'y bata-bata, meron tayong tinatawag na personal ambition.
Marami sa atin ang gusto ay maging professional, maging isang engineer, isang piloto, isang doktor, o nurse kaya, o stewardess or steward at iba pa. Merong iba na ang pinaka-ambisyon sa buhay ay magkaroon ng pamilya na maayos, may tinitirhan na maayos rin namang bahay, at merong kinikita na sapat para sa pamilya. Maganda ang mga ambisyong ito. Pero merong mas magandang ambisyon na itinuturo sa atin ang Panginoon. Ito yung best personal ambition. At ito ang pabagat ng mensahe natin ngayong umaga, best personal ambition. Sa 1 Thessalonians 4:11-12, and to make it your ambition to lead a quiet life, you should mind your own business and work with your hands just as we told you, so that your daily life may win the respect of outsiders, so that you will not be dependent on anybody. Pagpalain ng Diyos ang mensaheng ating pagsasalu-saluhan ngayong umaga sa ating pananambahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa umagang ito na kami, Panginoon, ay pwedeng magsama-sama muli upang Ikaw ay sambahin. Although kami, Panginoon, ay nasa iba-ibang lugar, in spirit and in truth, we are together worshiping you. At salamat dahil Ikaw ay nakatunghay sa aming lahat at nagagalak ka sa aming pananambahang isinasagawa ngayon. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong mensahe upang kami, Panginoon, ay pagpalain, bigyan ng gabay, makasumpong ng patnubay, at ma-comfort, ma-encourage. Maging daan din ng kalakasan ng aming isip, emosyon, ng aming spirito at kaluluwa ang mensahe na amin pong pagsasalu-saluhan. At higit sa lahat, sa pamamagitan nito ay mapapurihan ka namin, maluwalhati ka namin sa paraan na maipamumuhay namin ang iyong ituturo. Ikaw, Panginoon, ang siyang maging tunay na guro, ikaw ang maging tagapangaral, at gamitin niyo lang po ako, Panginoon, ang iyong lingkod na dadaluyan ng iyong turo, pagpalain niyong bawat isa, at maging daluyan lang ako, Panginoon, ng pagpapala. Ito po, Diyos, ang aming panalangin, in Jesus' mighty name. Amen and amen. The best personal ambition. Yun po maging professional, makatapos ng kung anumang degree or after noong bachelor's degree or AB degree ay makapag-masters pa o makapag-PhD pa, itong mga ganitong ambisyon ay hindi naman po masama. Pero sa ating text, meron pong itinuturo na pinakamainam na ambisyon. Sa verse 11, pansinin niyo po ang pagkakasaad, and to make it your ambition to lead a quiet life. So, ito daw ho yung best ambition na pwedeng ang bawat isa sa atin ay personal na ambisyonin. Ang ano? Ang magkaroon ng matiwasay at tahimik na pamumuhay. Tama nga naman, hindi ibig sabihin na ikaw ay professional, nakatapos ka ng kung anumang degree, ay maayos na ang iyong buhay. Hindi rin naman kasiguraduhan na kung ang vision mo ay magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng ilang sasakyan, higit sa isa, o magkaroon ng magarang tahanan, hindi rin ito sukatan upang ang tao ay magkaroon ng tahimik na buhay. Marami po akong alam ng mga taong napakaraming pera pero ang gulo ng buhay. Nakatira sa magarang tahanan, bahay, pero ang gulo ng buhay. Kung saan-saan bansa nakakapunta, pero hindi maayos ang pamumuhay.
So it doesn't follow na kung ikaw ay sagana sa material na bagay at ang ginugusto mo ay nakukuha mo, hindi man lahat, maayos na ang iyong pamumuhay. Ano ba yung quiet life na tinutukoy dito sa ating text? Kung papansin ninyo, ang maayos daw na buhay, yung quiet life, is a life minding his own business. Ang maayos na pamumuhay daw ay isang pamumuhay na ang kanyang binibigyan ng tuon ng pansin ay yung kanyang sarili. Hindi siya basta-basta nakikialam sa kapwa. Naku, ang daming mga tao ngayon napaka-pakialamero at pakialamera. Hindi naman sinusulisit yung kanyang idea, suggestion, mungkahi, ipinagpipilitan yung gusto niyang mangyari. And so, ang resulta, nagkakagulo nga. Hindi ko naman sinasabing huwag tayong makialam sa ating kapwa. Dapat nakikialam din tayo, pero tamang pakikialam. At kung ayaw nung taong pinakikialaman natin, na pakialaman natin siya, huwag tayong magpumilit. Hayaan natin siya sa desisyon na gusto niya. And so, a quiet life is a life characterized by minding your own business. Isa pa, sabi sa ating text, ang quiet life ay yung walang ginugulong ibang tao. Hindi siya nanggugulo. Maring guluhin siya, pero hindi naman siya pumapatol. Pagka siguro balak saktan, kailangan lang namang lumayo at dumipensa. Pero yung buhat sa kanya, manggugulo siya ng kapwa, hindi yung ginagawa ng isang taong gustong mabuhay ng tahimik. At ang totoo, kapag ka nanggugulo tayo ng kapwa, nagdudulot yun ng hindi maganda sa ating pamumuhay. Isa pa, ang quiet life sa ating text ay isang buhay na walang minumulestyang ibang tao. Hindi niya iniaasa yung buhay niya sa iba. Hindi niya iniaasa yung buhay niya at nung buhay ng kanyang pamilya sa iba. Kahit pa sa mga magulang o sa mga kapatid. Ngayon, kung magkukusang magbigay ng tulong yung mga magulang at mga kapatid, hindi naman masamang tanggapin. Pero hindi iniaasa sa kanila yung ikabubuhay ng sarili niya at ng kanyang mga, kung meron na siyang anak o pamilya. Sa totoo lang, alam natin to. Marami at baka kayo may karanasan na ganito. Yung bang may anak na nag-asawa sa wala sa panahon at pagkatapos ng magkaroon sila ng anak, iniaasa sa mga magulang at sa mga kapatid. Marami hong ganyan. Kaya ako, minumungkahi ko mga magulang. Bago niyo payagang mag-asawa ang inyong mga anak, sikapin ninyo na nai-impress sa isip nila na yung responsibilidad nila bilang mag-aasawa na at eventually magkakaroon ng sariling pamilya ay kailangan balikatin nila. At kung kailangan ng tulong, tulong lang kayong mga magulang, tayong mga magulang, at yung mga ibang magkakapatid. Kaya ang problema, ang lakas ng loob, ang kapal ng dibdib na nag-asawa at nang magkaanak, ipinaubaya sa mga magulang ang pag-aaruga at pag-aalaga. At namumuhay pa rin parang binata at dalaga. Tuloy, yung mga magulang na matanda na, may edad na dapat nananahimik na, dapat nag-i-enjoy na ng buhay, sila pa rin ang nahihirapan. Sila pa rin ang nagdadala ng pasan ng responsibilidad. And so, kung gusto nating mabuhay tayo ng tahimik at payapa, sikapin natin na buhayin ang ating sarili. Huwag nating iasa sa iba, lalo pa kung may pamilya na tayo. But then again, mga kapatid, kung meron kayong mga mahal sa buhay na talagang nagsusumikap, responsable, no?
at ginagawa ang responsibilidad bilang isang responsableng tao, katungkulan din naman natin na tulungan sila. Tulungan. Kaya tayo mga kapatid sa Panginoon, tignan rin naman natin yung mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng tulong. Yun yung balanse doon. Yung hindi natin iaasa yung ating buhay sa iba. Hindi tayo magmumulestya. Hindi tayo manloloko ng kapwa. Hindi natin sila pahihirapan. Gagawin natin yung responsibilidad natin. Sa kabilang banda naman, kung meron tayong nakikita na ginagawa nila yung dapat gawin para mabuhay ng matiwasay at meron tayong maitutulong, magkusa naman tayong tulungan sila. Isa pang katangian ng quiet life sa ating text ay yung nirerespeto ng kapwa-tao. Balikan natin yung text. Tingnan niyo yung verse 12, ang pagkakasabi sa verse 12. So that your daily life may win the respect of outsiders, so that you will not be dependent on anybody. Yun yung sinasabi ko kanina, hindi natin iaasa yung buhay natin sa iba. And so, ang nagiging resulta nito, iginagalang tayo ng kapwa. Mga kapatid, alam natin na hindi komot nasa posisyon ng otoridad ay ginagalang na. Di ba ang sarap-sarap mga kapatid nung alam mong ikaw ay nire-respeto. Hindi komot magulang ay nire-respeto na ng kanilang mga anak. Kasi may mga magulang na hindi nila rin nire-respeto yung kanilang mga anak. And so, nagkakaroon ng gantihan. Pero mga kapatid sa Panginoon, hindi ba? Napakasarap ng pakiramdam kung ikaw ay iginagalang. At ang paggalang, ang respeto ay hindi ini-impose, hindi ipinipilit, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ko nga, kahit magulang, given na tatay ka, given na nanay ka. Pero iba yung iginagalang ka ng iyong mga anak at ng iyong mga kasambahay. Kung ikaw ay presidente ng kumpanya, manager ka, nasa position of authority ka, kahit ikaw pang may may-ari ng kumpanya, maaring sumusunod sa iyo yung mga tauhan mo, pero hindi ibig sabihin nire-respeto ka. Sumusunod kasi ikaw ang may-ari, ikaw yung boss, ikaw yung nasa authority. Ang respeto, ine-earn, hindi ini-impose. At napakasarap ng buhay na alam mong ikaw ay ginagalang. Simula sa pamilya, ginagalang ka ng iyong mga kasambahay. Ginagalang ka ng iyong mga kapatid. Now, nabanggit ko kanina, mga kapatid sa Panginoon, na hindi komot magulang ginagalang na ng mga anak. Pero gusto kong bigyan ng diin nito sa inyo, mga anak. Anumang klaseng magulang mayroon kayo, dapat igalang niyo. Ang unang utos na may pangako na magkakaroon ng kaayusan ng buhay, yung mga susunod, alam niyo kung sino, mga kapatid? Ang mga anak. Ang mga anak ay sinabihan ng ganito sa Ephesians 6. Mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ina, ang inyong mga magulang. Obey your parents in the Lord, honor your father and your mother. Dalawa ang binigyan ng diin doon. Una, obey your parents in the Lord. Now, minsan may mga inuutos ang magulang na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon at nagdudulot ng kasamaan sa mga anak. Pagka gano'n ang iniuutos ng mga magulang, mga kabataan, huwag kayong susunod. Huwag kayong susunod. Kapag ang pinagagawa sa inyo ay may involved na kasalanan, kalokohan, don't obey, obey God.
apply the higher principal authority. Ang authority ng mga magulang, delegated ng Diyos sa atin, ng mga magulang. Ngayon, kung tayo ay taliwas ang kalooban, sa kalooban ng Panginoon, ang susundin ng mga anak ay ang Diyos. Pero mga anak, kahit pa ang mga magulang somehow ay hindi maayos na magulang, dahil merong mga ganyan. Ako, alam niyo, taga-Pasita complex po ako. Doon ho sa amin, meron hong mga squatter. Doon sa release ng tren, doon sa dalawang gilid, ang dami hong squatter doon. At ako, lalo ito, itong merong pandemic, may mga pagkakataon kasi naglalagay po ako ng bigas at mga konting canned goods sa sasakyan. Ilang beses ho na nagpark ako ron at binibigyan ko, namimigay po ako ron in the name of the Lord Jesus Christ and in the name of the Day by Day San Pedro. Nakakakita ako ng mga magulang nando doon sa pondohan, sa tindahan, doon sa gilid nung ilalim nung alam niyo yun, tawag nila, big tunnel. Nando doon, nagchichismisan, naghihingutuhan pa nga yung iba. Samantalang yung mga anak nila, takbuhan doon sa gilid, nakakatakot, baka tumawid, masagasaan. Tapos napapansin ko, sila, ando doon lang, pinababayaan yung mga bata, mga kapatid. Yung iba, i-observe ko yung damit ng gigitata. Tapos marami sa kanila, yung sipon labas-masok sa ilong. Yung iba, dinidila-dilaan na nga eh. At tingin ko, pagka pinunasan yung sipon, nakatato na. Tapos yung mga magulang, ando doon. Merong ganon. Habang nagtotong-its, nagsusugal, merong mga ganon. Pero, again, mga anak, regardless kung anong klaseng mga magulang meron tayo, ang paggalang ay hindi dapat mawala. Honor, yun ang sabi, your father and your mother. Wala siyang premise. Hindi sinabi, pag irresponsable, wag mo igalang. Walang ganon. Pag sugarol o nagda-drugs ang tatay mo, wag mong igalang. Walang ganon. Honor your father and your mother. Now, the point na gusto kong i-stress para balansehin ito in relation sa maayos na pamumuhay, tayong mga magulang, we need to earn the respect of our loved ones, our children. Mga husband, tayo yung itinalagang leader sa ating mga tahanan. Magpaka-leader tayo to earn the respect of our respective wives. So yun ang quiet life. And that should be our ambition. Lead a quiet life. The question is, paano tayo makapamumuhay ng tahimik na pamumuhay? When I say tahimik, hindi walang problema. When I say tahimik, hindi ibig sabihin ay laging smooth sail ang buhay. Hindi ganon. Ang tahimik na pamumuhay, kahit may problema, puspos ng kapayapaan, hindi nawawala ng pag-asa, at may kagalakan na nanggagaling sa Diyos. Paano tayo magkakaroon ng quiet life? Una, be with the Lord always. Manatili tayo sa maayos na relasyon sa ating Diyos. Lagi tayong magpasakop sa Kanya. Ang totoo, pati ang pagbabago ng buhay ay nakadepende sa ating ugnayan o relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sa 2 Corinthians 5:17, ang sabi po, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ang pagbabago daw ng isang tao ay nakadepende sa pananatili, sa maayos na kaugnayan sa Panginoon. Habang tayo ay nananatili sa maayos na kaugnayan sa Panginoon, mga kapatid, ang buhay ay patuloy na nagiging tahimik
maayos, mapayapa. Na kahit may mga pagsubok, kahit gaano katinding pagsubok, basta ang buhay ay nasa Panginoon, payapa tayo. Diba, naranasan nyo yung alam nyo na ikaw ay malayo sa Panginoon? Diba ang sama ng pakiramdam? Diba ang gulo? Ang totoo, hiwalay sa Panginoon, walang direksyon ang buhay. Dahil ang buhay ay nilikha para sa Panginoong Jesus. Sa John chapter 1, verse 1 and 2, itinuturo na ang buhay ay galing sa Panginoong Jesus na walang malilikha kung hindi sa ating Panginoon. At lahat ng nilikha ay nalikha para sa Kanya. Therefore, kung tayo ay nilikha para sa Panginoon at namumuhay tayo hindi para sa Kanya, yung meaning ng buhay hindi nagaganap sa atin. And therefore, walang kapayapaan. Walang kagalakan. Walang direksyon. And life will be meaningless. And so, be with the Lord. And so, kayo ngayon nakikinig sa akin at alam na alam mo, daman-dama mo, ang gulo ng buhay mo, bumalik ka na sa Panginoon. Tama na. Magpasakop ka ulit sa Panginoon at yung quiet life ay magsisimula na namang maranasan mo. Si Haring David, nung siya ay nagluluko, kung ano-ano yung mga kalokohang ginagawa niya, sabi niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Nawala sa kanya yung kagalakan ng pagkaligtas. Nabatbat siya ng kalungkutan, ng pighati. Gumulo ang kaniyang buhay. Be with the Lord always. Second, be guided by the Word of God or principles from God's Word. Mga kapatid, sa ating mga pamumuhay, there are times na tayo ay gumagawa ng mga desisyon. At kung magiging honest tayo sa buhay natin sa nakalipas, may mga desisyon tayong nagawa na hindi man lang natin pinag-isipan at hindi tayo kumonsulta sa Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang mga salita, written word. Kaya anong resulta? Di ba gulo? Di ba problema? Mga kapatid, from time to time, gumagawa tayo ng pagpili, ng choice. Gumagawa tayo ng mga desisyon para ang buhay ay mapanuto at hindi tayo magkamali. Huwag tayo maging impulsive, yung gawa ka agad ng desisyon nang hindi pinag-aaralan ng gusto. At sa pag-aaral nito, napakaganda na kumonsulta tayo sa salita ng Diyos. At tignan natin yung mga prinsipyo na sinasaad ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga turo at sa pamagitan noon, doon tayo gumawa ng desisyon. Be guided by the words of the Lord or principles from God's Word. Sabi nga ni Joshua, huwag nating hayaan na ang salita ng Diyos ay mawalay sa ating mga labi. Kundi, pagbulay-bulayin natin ito araw at gabi para tayo ay makagawa ng mga bagay-bagay alinsunod sa kalooban ng Panginoon. At ang maganda, ang resulta, ikaw ay magtatagumpay sa iyong pamumuhay. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Sa totoo lang, apart from the Word of God, we cannot in any way experience true success. Gulo ang ating kababagsakan, kahihinatnan, kung wala ang salita ng Diyos. Thirdly,
avoid temptation. Avoid temptation. Lumayo sa tukso. Mga kapatid, sa panahong tayo'y tinutukso, hindi pa tayo nagkakasala. Pero pag niyakap na natin ang tukso, doon tayo nagkasala. At pag nagkasala tayo, ang bunga, gulo at kalungkutan. At ang gulo, hindi lang ang naapektuhan tayo sa ating sarili lang. Laging nadadama yung mga taong malapit sa atin. Yun yung collateral effect na tinatawag. Walang kasalanan na tayo'y kinabagsakan na ang resulta sa atin lang. Halimbawa, ang isang tao ay nagsugal, natalo sa sugal. Siya lang ba naapektuhan? Naapektuhan yung pamilya, yung baon ng mga anak, yung kakainin. Naglasing. At nang malasing, nagkaroon ng trouble, nagkagulo. Sino naapektuhan? Siya lang ba? Pagka siya ay nasakta, nabasag yung ulo niya at kung ano man ang nangyari sa kanya, sino ba mag-shoulder ng gastusin nun? Siya lang ba? Pamilya na naman. Isang gagamit ng droga, ang epekto buong pamilya. Nagloko yung tatay, nagloko yung nanay, the whole members of the family affected. Kaya, para sa maayos at tahimik na buhay, tukso pa lang, lumayo ka na. Avoid temptation. At alam natin, di ba, pagka ikaw ay nahulog sa tukso, merong kurot, may guilty feelings. Pero kapag ka ikaw, alam mo, nagtagumpay ka laban sa tukso, ang saya. Yung mga halimbawa, ito, nagkayayaan. Okay? Ikaw, iniisip mo, hindi tama yan. Lumayo ka. Pag uwi mo, pagdating sa bahay, looking back, masasabi mo, ang saya, buti, hindi ako sumama kung hindi. Baka pag uwi ko, awayin ako ng asawa ko, ng mga anak ko, at kung ano pang mangyari sa akin. Eto ako ngayon, sa bahay, tahimik na tahimik. Umiinom-inom ka ng coffee, na talaga, ini-enjoy mo pa. Avoid temptation. Fourthly, do good to others. Gumawa ka ng mabuti para sa iba. Hindi naman tayo nabubuhay para sa sarili lang. Although ang sabi ko kanina, itinuturo ng ating text, huwag tayong pakialamero. Pero mayroong pagkakataon na tamang makialam. Yung maling pakikialam, if I may again emphasize, yung hindi ka naman hinihinga ng advice o ng idea, binibigay mo yung sayo at ipinagpipilitan mo pa. At nagagalit ka kapag hindi sumusunod sa gusto mong mangyari. Mali yun. Pero kung hinihingang ka ng payo, at talagang humihingi ng tulong, makialam ka na. Tama yun. Yun yung isa sa mga paraan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa panahong ito, maraming mga tao hanggang ngayon wala pang trabaho. Maraming mga tao na hirap kumita para sa pamilya. Pero baka, ikaw ay merong kakayanan dahil binebless ka ng Panginoon. Napakaganda na tayo ay kusang tumutulong sa kapwa at pagka tayo tumulong sa kapwa, pansinin niyo ang pakiramdam. Ang saya, ang tahimik. Isa naman yung may itutulong ka, sinasarili mo lang. Kapag ka gumagawa tayo ng mabuti, ibe-bless din naman tayo ng Diyos. And the more we do good to others, the more the Lord will bless us. So that all the more we will be able to help others and to do good to other people. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa, hindi lang naman yung lagi kang may ibinibigay. Yung pagtulong, halimbawa, yung mga kabataan, may mga tumatawid sa kalsadang may mga edad na.
Hindi lang Boy Scout dapat ang gumagawa nun. Yung tutulungan yung matatanda na itatawid sa kabila. Yung may mga binubuhat na mabigat, hindi na kailangang sabihan pa kayo, patuwang naman. Magkusa. And again, magandang application ng paggawa ng mabuti, simula sa tahanan, sa bahay. Do good to others. And then another, para maayos ang pamumuhay at tahimik, magtrabaho tayo ng husto. Magtrabaho tayo ng husto. Work hard. Alam niyo, ang isa sa maraming problema ng lalo sa gobyerno, at sana kung may nakikinig sa akin, bigyan dito ng pansin. Yung mga darating sa kanilang pinagtatrabahuhan, late. At pag upo doon sa table, hindi agad magtatrabaho yun, makikipagkwentuhan kung ano-ano. May ibang ang kababaihan, magpupulbus pa yun, magme-makeup, mag-makeover, bago pa yun magtatrabaho. So yung oras na sayang na. Actually, pag nanakaw yun. Pagkatapos yung iba, umuuwi nang wala pa sa oras, uwian na. Ang tingin ko, hindi lang to sa government nangyayari. Although merong mga nagtatrabaho sa gobyerno, talaga namang saludo. Ako, miski ako, sumasaludo. Kasi ginagawa nila yung kanilang mga dapat gawin. May mga barangay chairman. Ako, alam ko, sa Pasay, may kaklase ako. Ngayon, barangay chairman doon. Siya mismo, lalo itong panahon na to, siya mismo yung pumupunta sa bahay-bahay, nag-aabot nung ayuda. Sana all, sabi. Sana all. Yung iba, di ba nasa news naman, yung para sa mga tao, mamamayan sa barangay, ninanakaw pa. Tapos pagka merong nakakakitang mas mataas sa kanila, pakitang tao. No? And so, anong nangyayari? Anong klaseng buhay ang nagiging resulta? Di ba magulo? Magtrabaho ng gusto. Maging masipag. Ang mga tamad, wala namang magandang kinabukasan. Kaya maging masipag, work hard. And then finally, in relation sa pagtatrabaho, live within your means. Mabuhay ka dun sa kung hanggang saan mo lang kaya. Kung sumusweldo ka, ng ganong halaga lang, huwag kang gagastos ng higit doon sa iyong sinusweldo. Kung meron kayong gustong bilhin at hindi naman talaga ganong kakailangan, agad-agad mag-ipon muna kayo. Huwag kayong mangungutang basta-basta para lang makuha yung gusto ninyo na hindi pa naman talaga kailangan. Live within your means. Iwasan natin yung kompetensya, pakikipag-compete sa iba. Na pagka may binili yung isa kapitbahay, gusto nyo, meron din kayo, at gusto nyo higit pa. Nag-birthday yung anak, magbe-birthday yung anak mo, gusto mo higit pa doon. Ikakasal ang anak mo, yung kasalan nung inatenan mong kamag-anak o kaibigan, gusto mo higitan yung kasal ng anak mo. At para mangyari, mangungutang pa. At yung iba, taon na ang binibilang, hindi pa bayad yung inutang noong ginastos, noong magpakasalang anak. Hindi masamang mag-ambisyon ng magkaroon ng mga bagay-bagay, mga kagamitan, pero wag pipilitin kung hindi pa kaya. Live within your means. At dito, may kinalaman po dito yung pride, yung yabang. Alam natin na may mga pagkakataon at kung hindi tayo mag-iingat, pati tayo magiging biktima nito. Gugustuhin natin ang isang bagay kasi ipakikita natin sa iba, o eto na, meron na ako nito. Inggit kayo, no?
Yabang po yun. So kung ano meron tayo, makontento na muna tayo. At kung meron tayong ginugusto, huwag nating pilitin kung hindi pa kaya. Mga kapatid, napakasarap na ang buhay ay tahimik. At ito ang ambisyonin natin. Kasi ito yung best personal ambition. To live a quiet life. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mensaheng aming pinagsalu-saluhan. At dalangin namin, Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay magsilbing gabay namin, Panginoon, sa matiwasay at maayos na pamumuhay. At ito na rin, Panginoon, tulutan mo kami na ito na ang maging primary ambition namin. Although hindi masama na mag-ambisyon kami na umasenso materially, financially, umasenso kami ma-promote sa aming trabaho, pero Panginoon, iligtas mo kami na yung mga inaambisyon pa namin ang magdala sa amin sa kaguluhan. Mas nasain namin, ambisyonin namin, Panginoon, ang kami makapamuhay ng payapa, tahimik, matiwasay, na ginagalang ng aming kapwa at nai-enjoy namin yung aming buhay. Ama, purihin ka, luwalhatiin ka, at patuloy niyo po kaming baguhin sa aming paraan ng pamumuhay at baguhin niyo po, Panginoon, ang amin pong buong pagkatao alinsunod sa gusto mong kung ano dapat maging kami. Pinupuri ka namin, aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen and amen. Amen and amen. Mga kapatid, para po sa announcement, gusto ko lang hong sabihin sa atin na hindi po tayo ready for face-to-face congregational worship. So mag-intay lang po tayo ng further announcement kung kailan po tayo makakapagsimula ng congregational face-to-face worship.
Ang isa ho sa malaking kadahilanan ay hindi po ho pinapayagan ang mga senior, 60 and above, na makipagsalamuha sa mga congregation, o sa mga tao. At di lang yon, yung 21 below ay hindi rin ho pinapayagan. Ang atin hong church, sa akin pong bilang, more than 30% ay senior. Kasama na ho ako doon. So, hindi ho pinapayagan sa congregational face-to-face worship, wala po ang inyong lingkod. Lahat ho halos ng elders natin, senior. At napakarami ho nating age 21 and below. Naniniwala ako, near future ho, ay baka pumayag na ho ang ating punong lingkod na magkaroon ho ng arrangement na kung di man para sa lahat, tayo sa ating hinihinging pabor, payagan ho tayo. Applying all the precautionary measures, no? Lalo pa yung duration ng worship, lilimitahan ho natin, mga 30 to 45 minutes, tapos na, wala nang shaking of hands, wala nang beso-beso, walang tambayan, no? At uwian na kaagad, baka ho eventually ay payagan tayo. Pinagagawa po ng sulat ang inyong lingkod para ho i-address daw sa Vice Mayor. Yun po ang na-receive ko hong text the other day kung papayagan po tayo ng ganong special arrangement. Kaya po hanggang ngayon, ganito ho ang ating pamamaraan ng pananambahan. Kanya-kanyang sambahay na lang po. Okay po. Ngayon yung inyong mga offerings, gusto nyo hong dalhin dito sa church, yung inyong tithes ay pwede nyo hong dalhin dito sa church at meron hong box dito, pwede nyo hong ihulog doon ang inyong offering at ang inyong mga ikapu or i-deposit nyo po dito po sa account na ito na ipoproject po sa ating projector. Sa pangalan po ni Sister Elizabeth Cinco at ni Sister Cherry Ann O. At ang account number po ay 759-055-8563. Ito ho ay sa RCBC. So kung gusto nyo na i-direkta ho dyan ang inyong mga offerings at ang inyong mga ikapu, pwedeng-pwede ho. At kung meron naman po kayo na gustong bigyan ng love gift dito ho sa church, pwede nyo ilagay sa envelope at ilagay nyo lang yung pangalan kung kanino nyo gustong ipaabot. Sa mga members na nangangailangan or sa mga elders or sa mga workers. Ilagay nyo lang po ang inyong pangalan at kung para po kanino. Okay po? At patuloy po ang announcement natin, mga kapatid, na kung lalabas kayo, talagang doble ingat po kayo. Kasi wala naman hong sinisino itong coronavirus na ito. Dami na hong nagkasakit at ang ilan ho ay talagang naperwisyo at may mga namatay pa. So ingatan ho natin ang ating mga sarili-sarili, i-apply natin yung mga protocols, yung mga precautionary measures, lalo pa ang social distancing, yun hong face mask, face shield, ano ho. At kung di naman kailangan lumabas, huwag na kayong lumabas. Sa bahay na lang po kayo. Okay po? Tayo pong lahat ay magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa isang malayang pananambahan, mabiyaya sa kabila ng sistema na aming patuloy na ginagawa. Hindi kami face-to-face, walang congregational meeting, nasa kanilang tahanan. And yet, we thank you dahil nakakapag-worship kami. Di pa rin hadlang ang pandemic na ito upang ang pananambahan ay mapigil. In fact, nag-i-enjoy na kami sa ganitong paraan ng pag-worship and looking forward kami na matapos na po ang pandemic na ito at maka-develop na ng anti-coronavirus, Panginoon, na siyang susugpo o magpapagaling sa iyong kapangyarihan, Panginoong Jesus, tulong ang mga gamot na maaaring
i-develop, Panginoon, ang vaccine at iba pa para po sa mga naapektuhan ng coronavirus na ito. And Lord, dalangin ko po nakatagpuin niyo ang pangangailangan ng lahat ng aking mga kapatid, bawat isa sa kanila. Yung mga nanghihina, pisikal, palakasin niyo po, Panginoon. Yung mga may karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan. At yung mga nangangailangan ng financial blessings, ng ayuda, Panginoon, ng pagkain. Ikaw na rin, Panginoon, by your own way, ang mag-provide ng kanilang mga pinansyal at material na pangangailangan. Lord, pagpalain niyo po ang Day by Day Church San Pedro at ang Day by Day sa kabuuan nito. Patuloy na maging instrumento kami na dadaluyan ng iyong biyaya, dadaluyan ng iyong mayamang pagpapala, hindi lang para sa mga members, kundi maging sa mga mamamayan namin na kaya naming maabot para magbigay ng tulong upang maramdaman nila ang pagmamahal mo, aming Panginoon. At mula dito, Panginoon, hinihiling ko na sa aming pagtatapos, igawad mo ang iyong bendisyon, pagpapala sa aking mga kapatid, saan mang tahanan naroroon sila. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pananambahan, ang pag-ibig ng Diyos ang siya nawang inyong maranasan. Puspusin kayo ng ating Panginoong Hesukristo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Patuloy kayong iligtas ng ating Panginoong Jesus at ang kagalakan, kapangyarihan, gabay at patnubay ng banal na Espiritu ang siya nawang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, let's be more loving. be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day, we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, into Jesus' day by day, into Jesus' into Jesus, into Jesus' day by day, I walk a little